The Eternal Bloodline. Kabanata 5. Sa loob ng piitan. Si Kyle na nahulog lang sa loob ng isang crack, nagmamadaling hinagod ang likod niya na may masakit na ekspresyon. Nagreklamo siya sa pagkairite. Ag! Gaano ako kamalas? Matapos magreklamo ng ilang beses, kinalma ni Kyle ang sarili at tumingin sa paligid. Nalaman niyang nasa loob siya ng isang uri ng kuweba na gawa sa bato at may 5 maliliit na lagusan na naruroon sa kanyang harapan. Saan ang lugar na ito? Tumangala siya at nakita ang bungad kung saan siya nahulog na may natulala na ekspresyon. Imposibleng bumalik, ang kuweba na ito ay napakalalim sa loob ng lupa. Sa pag-iisip kung paanong hindi siya nakasagasa ng kahit anong halimaw papunta sa kakaibang lugar na ito, isang malaking pagsimangot ang lumitaw sa mukha ni Kyle. Siguro lahat ng halimaw ay napatay na ng mga kalahok. Tumayo si Kyle at tinapik-tapik ang kanyang damit habang nakatingin sa 5 lagusan na gawa sa isang bangkos ng hindi pantay na mga bato na nakasalansan sa tabi at ibabaw ng isa't isa. Stable ba ang mga ito? Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang pumasok sa isa sa mga lagusan. Sana makaalis na lang ako sa madilim na lugar na ito. Naglakad siya palapit sa mga lagusan at huminto saglit para mag-isip. Alin ang pipiliin ko? Don't tell me may nakatagong panganib sa likod nila. Pero pare-parehas lang silang lahat, baka iisang lugar ang dadalhin nila sa akin. Biglang nagpasya si Kyle at pumasok sa huling lagusan. Madilim ang lagusan kaya wala siyang makita. Makalipas ang halos 5 minutong paglalakad, sa wakas ay may nakita siyang sikat ng araw sa di kalayuan. Nahanap ko na ba ang labasan? Bulalas niya na may maluwag na ekspresyon. Nang tuluyan na siyang makalabas sa lagusan ay napapikit si Kyle nang makita ang tanawin sa harapan niya na kakaibang ganda. Ang mga patak ng tubig ay tumutulo pababa mula sa kisame na gumagawa ng isang malaking lawa sa gitna ng yungib. Sa paligid ng lawa ay may iba't ibang bulaklak na may iba't ibang uri. Mukhang isang perpektong lugar para sa pagre-relax. Nang lumingon si Kyle sa kaliwa niya, nakita niya ang 4 na labasan na kamukhang kamukha ng nilabasan niya. Kaya totoo na ang lahat ng mga lagusan ay patungo sa iisang lugar. Napabuntong hininga siya sa sarili. Mukhang masyado siyang nag-iingat. Hindi niya alam na ang iba pang 4 na lagusan ay napuno ng lahat ng uri ng mga halimaw at mga nakatagong bitag. Isa lang ang ligtas na lagusan at iyon ang pinasok niya. Napakaswerte. Dahan daw ang naglakad si Kyle patungo sa pond at nakita niya ang isang magandang bola na lumulutang sa ibabaw ng pond. Ano yun? Isang core ng kasanayan. Gulat na bulalas niya. Kung hindi siya nagkakamali, ang core na lumulutang sa harap niya ay isang monster core. At higit pa rito, ito ay isang core ng kasanayan. Naalala ni Kyle ang sinabi ng kanyang kuya tungkol sa core. Ang normal na monster core ay kadalasang nawawala pagkatapos makipag-ugnayan sa kapaligiran, habang ang monster core na naglalaman ng mga kasanayan ay hindi. Hindi hanggang sa ang kasanayan sa loob ng core ay natutunan ng ibang tao. Ang pagkuha ng core pagkatapos pumatay ng rank na halimaw ay medyo madali, ngunit kahit na pagkatapos pumatay ng daan-daang monsters magkakaroon ka pa rin ng 10% pagkakataon na makahanap ng core na naglalaman ng kasanayan. Hindi agad sumugod si Kyle patungo sa core, tumingin siya sa paligid kung may panganib. Ngunit kahit lumingon sa paligid ng ilang minuto, wala siyang nakitang kainahinala. Hindi na siya hinintay pa, agad siyang pumasok sa lawa at hinawakan ang lumulutang na core. Tumingin si Kyle sa kaibuturan ng nakangiti. Hihihiyakin ka na ngayon. Matapos hawakan ang core ay siniyasat niya ito at sa katunayan ito ay isang core na may kasanayan. Anong rank skill ang makukuha ko pagkatapos ma-absorb ito? Malaki na kaya kasya sa kamao ko. Huminga siya ng malalim at hinigop ang ubod nang hindi niya alam na umiidlip lang ang tagapangalaga ng core sa loob ng lawa. Matapos masipsip ang kaibuturan ay nakaramdam si Kyle ng matinding kaalaman tungkol sa kasanayang pumapasok sa kanyang ulo. Ice Domain, anong kamangha-manghang pangalan para sa isang kasanayan, ngunit bakit walang rank? Hindi talaga naabala si Kyle tungkol sa ranggo hanggat kapaki-pakinabang ang kasanayan. Ngunit upang magamit ang kasanayang dapat ay ang aking mana ay hindi bababa sa C rank at kung isa sa alang-alang na ako ay nasa F-negative rank lamang, sa palagay ko ay hindi ko magagamit ang kasanayang ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Habang nag-iisip sa loob ay dahan-dahan siyang lumabas ng lawa. Lumingalingge siya sa kuweba upang maghanap ng labasan at sa wakas ay nakita niya ang isang maliit na nakatagong siwang sa likod ng lawa. Sana maalis ako dito. With a good mood, pumasok si Kyle sa maliit na siwang. Matapos ang buong araw na paghihirap ay sa wakas ay nakamit niya ang isang magandang bagay.
Naramdaman din niyang dapat niyang pasalamatan ang kanyang pangalawang kapatid sa pagpilit sa kanya na pumasok sa pagsusulit. Pagkaalis ni Kyle ay lumabas si Vice Principal George sa loob ng kuweba. Tumingin siya sa paligid na nakakunot ang noo at sinabi sa sarili. Hindi ko naisip na isang random na lalaki ang kukuha ng kasanayang naiwan ng principal bago umalis. Swish! Swish! Biglang nagkaroon ng paggalaw sa loob ng lawa, at lumabas ang isang malaking ahas mula sa lawa. Siya ang nagbabantay sa core ng kasanayan. Tumingin ang ahas sa lugar kung saan dapat naroroon ang core, pagkatapos ay tumingin sa nag-iisang taong naroroon sa loob ng silid. Hiss! Sumirit ang ahas at agad na inatake si Vice Principal George, sa pag-aakalang siya ang kumuha ng ubod. Sok! Anong matinding swerte ang mayroon ng batang iyon, kahit hindi natalo ang tagapangalaga ay nakuha niya ang gantimpala. Ginalaw ni Vice Principal George ang kanyang kanang kamay upang mapalipad ang ahas. Ngayong natutunan na niya ang kakayahan ng Ice Dragon, hindi ko na siya hahayaang bumagsak sa pagsusulit, kung hindi ay mahahanapan ako ng principal ng mga pagkakamali. Matapos titigan ng lawa ay muling nawala si Vice Principal George. Kabanata 6. Habang sinusubukan ng lahat ng kalahok ang lahat para maabot ang finish line, naglalakad si Kyle sa loob ng isang mahaba ngunit makitid na siwang. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng maliit na siwang na ito, naglakad lang siya para marating ang dulo. Ang hindi alam ni Kyle ay nakatayo lang sa likod niya si Vice Principal George, gumagawa ng ilang mga handsail sa hangin. Tumingin ang Vice Principal kay Kyle pabalik at bumaantong hininga, kung may pagkakataon sana ay pinigilan niya ang batang ito na makuha ang kasanayan. Ngunit ngayong natutunan na ni Kyle ang kasanayan, wala na siyang magagawa. Pagkatapos kumpletuhin ang mga handsail, dinurog ng Vice Principal ang ilang mana stone na naging dahilan upang mas malakas ang density ng mana sa hangin kaysa dati. Si Kyle na hindi namalayan ang presensya ni Vice Principal George, ay nakaramdam ng pamilyar na puwersa ng pagsuso mula sa likuran. Gusto niyang lumingon para tingnan kung ano ang nangyayari ngunit nagdilim na naman ang kanyang paningin. Ha! Maya-maya ay bumalik na ang paningin niya, nakita ni Kyle na nakatayo siya sa Dungeon Road. Bakit ako? You! Halos hindi makumplito ang kanyang pangungusap, nagsimula siyang samuka muli sa gitna ng kalsada. Biglang may dumaan na kalahok na tumatakbo papunta sa finishing portal mula sa kaliwang bahagi ni Kyle. Ang kalahok ay walang iba kundi si Alec, na nangunguna lang matapos iwan sina Carcel, Mia, at Lara. Tulala ang tingin ni Alec. Nakita niyang samuka si Kyle na may gulat na ekspresyon. Walang maalala si Alec na may dumaan sa kanya. Paano lumitaw ang taong ito dito? At paano niya nalampasan ang kalsada nang hindi natalo ang Warp Bear? Not just Alec, even Kyle was dumbfounded seeing a participant running past him. Lumingon si Kyle para tingnan kung saan tumatakbo si Alec at nadagdagan ang gulat niya. Ang portal ng pagtatapos ng piitan ay nasa unahan lamang ng ilang metro. Kinurot ni Kyle ang sarili at hindi makapaniwalang sinabi. Nanaginip ba ako? Habang abala siya sa paniniwala sa kanyang nakikita, dumaan ang isa pang kalahok mula sa kanyang kanang bahagi. Si Carcel na nasa likod lang ni Alec ay napalingon din kay Kyle. Wala akong matandaang nakita ko siya. Naisip ni Carcel ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo patungo sa labasan. Ilang segundo lang ay parehong lumitaw sina Mia at Lara at dumaan din sa kaliwang bahagi ni Kyle, na nagpapakita ng mga katulad na nagulat na ekspresyon tulad nina Alec at Carcel. Tumingin si Kyle sa mga kalahok na tumatakbo patungo sa pagtatapos ng portal at sa wakas ay natigilan siya sa kanyang pagkabigla. Gusto man niyang magpahinga dahil nasusuka na siya, buong lakas pa rin siyang tumakbo patungo sa finishing portal. Napatingin si Kyle sa portal na may nagbabagang tingin. Kaya ko to. Ngunit siya ay tumatakbo ng napakabagal kaya may ilang mga kalahok na dumaan mula sa kanyang kaliwang bahagi, naiwan siya. Makalipas ang 3 hanggang 4 na minuto, tumatakbo pa rin si Kyle nang marinig niya ang rumble ng lupa. Lumingon siya sa likod para makita ang dahilan. Shit! Malakas na nagmura si Kyle nang makita ang libu-libong kalahok na papalapit sa kanya mula sa likuran. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagpapigil at nagsimulang tumakbo dala ang lahat ng nakuha niya. Dahil alam niyang kung hindi niya maabot ang portal ay tiyak na madudurog siya sa paanan ng libu-libong kalahok na iyon. Ang unang taong pumasok sa finishing portal ay si Alec, na sinundan ni Carcel, Mia, at pagkatapos ay si Lara. Pagkatapos, ang ilan pang kalahok ay pumasok sa portal. Kahit na tumatakbo si Kyle nang nasa linya ang kanyang buhay, nakakuha pa rin siya ng ika-36 na pwesto sa unang round.
Nang pumasok si Kyle sa pagtatapos ng portal, muli siyang nakaramdam ng pamilyar na puwersa ng pagsuso nang lumitaw siya sa parehong lugar na kanyang kinatatayuan bago magsimula ang unang round. Matapos lumitaw ang unang 1,000 kalahok, ang natitirang mga kalahok ay direktang ipinadala sa labas ng arena stage. Malakas na naghiyawan ang crowd para sa mga nangungunang kalahok na nasa sabik na makita ang mga batang talento. Muling lumitaw ang vice principal na si George na lumulutang sa harap ng 1,000 kalahok. Sinuri niya ang bandila ng lahat sa kanyang espiritual na kahulugan at tumango. Una, hayaan mo akong batiin ang lahat na nakapasa sa unang round. Habang nagsasalita si Vice Principal George ay nasulyapan ng isang mukhang maputlang kalahok na may matalim na tingin, na mukhang nasa kanyang huling paa. I sent you almost near the finishing portal, yet hindi ka pa rin nakakuha ng first place. How disappointing. Si Kyle na halos hindi na samuka ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Ang kanyang mga kakayahan sa pagdama ng panganib ay pinakamataas at sa ngayon ay pakiramdam niya ay isang mapanganib na tao ang nakatutok sa kanya. Lumingalinga siya sa paligid para tingnan kung sino ang pumupuntirya sa kanya ngunit wala siyang makitang sumuko siya. Umalis ang vice principal matapos sabihin na may 60 minutong pahinga ang mga kalahok bago magsimula ang second round. Ang lahat ng mga kalahok na hindi dumating ng mag-isa ay pumunta sa kanilang mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Si Kyle na may maputlang mukha ay pumunta din sa mga tao at hinanap ang kanyang pangalawang kapatid. Tumingin si Nian kay Kyle na may nakakalokong ngiti at sinabing, "Hahaha Kyle, you did great. I did see you at the start, roaming inside the forest but then nawala ka. Paano ka biglang nakarating sa finishing portal?" Nang makita ni Kyle ang masayang ekspresyon sa mukha ng kanyang kapatid, nakaramdam ng pagmamalaki si Kyle at nagsimulang magyabang sa nilalaman ng kanyang puso. Sa palagay mo ba ay pumasok ako sa kagubatan ng walang anumang dahilan? Alam ko na ang mga uri ng kompetisyon na ito ay may ilang nakatagong landas na patungo sa tagumpay. Parang hindi malalaman ng kapatid niya ang nangyari sa loob ng piitan. Inalok ni Nia ng pagkain si Kyle, pero tinanggihan niya ito. Masama ang karanasan niya sa unang round dahil sa biglaang teleportation. Kung sa second round ay gumamit din sila ng teleportation, mas mabuting manatili siyang walang laman ang tiyan.